Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 8, mga talatang 1 hanggang 4. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanyang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ibig ko, gumaling ka. Ito yung mga pahayag ni Jesus sa isang taong lumapit sa kanya na mayroong pong ketong na nagmimiti na siya ay pagalingin. Sa kanyang malubhang karamdaman, mga panahon na yun ay walang lunas ang sakit na ketong. Maaaring sa panahon natin ngayon, parang wala kang nakikitang lunas sa iyong karamdaman. Ano ang sabi ni Jesus sa taong may ketong? Ibig ko, gumaling ka. At ibig din ni Jesus na ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman. Nagdaop palad ang kagustuhan ng ketongin at ang kagustuhan ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin daop palad nagkasundo. Humihingi siya ng kagalingan, mithiin niyang kagalingan at minithi. Inibig din ni Jesus na siya ay pagalingin kaya't nakaranas siya ng himala. Naganap ang paglilinis at paghihilom sa isang salita lamang, napakamakapangyarihan. Alam ng ketongin kung ano ang gusto niyang mangyari. Hinahangad niya ang paghilom ng kanyang katawan. Kasama nito ang paghilom ng kanyang posisyon sa pamilya at lipunan para maging katanggap-tanggap muli. Alam po natin ang kasaysayan sa lumang tipan na kapag ang isang tao ay mayroong pong ketong, kailangan niyang i-separate, ihiwalay sa kanyang mga mahal sa buhay, i-separate sa kanyang community, at sila'y inilalagay sa isang lugar na isolated. Maaaring noong mga panahon na yun ay isang lugar na kung saan ay bundok, naka-isolate sila lang, walang pwedeng pumunta. At minsan may mga panahon at pagkakataon na siya itinuturing ng patay ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang kapamilya, sapagkat ito ay walang kalunas-lunas noong mga panahon na yon. Kasama nito ang paghihilom ng kanyang posisyon sa pamilya at lipunan para maging katanggap-tanggap muli. Mababalik sa kanya ang pagkakataon na maisabuhay ang kaganapan ng kanyang pagkatao sa lahat ng aspeto nito, lalo na sa ugnayan niya sa Diyos at saka po kaya nga kailangan niya magpasuri para ideklara siyang malinis at wala na siyang ketong para siya makabalik sa kanyang sambahayan, sa kanyang pamilya, sa kanyang community. Pero inunan niya ang kalooban ni Jesus. Tuwaran ito ng panalangin at paghingi ng tulong. Naroon na ang pananampalataya. Malinaw na rin ang nais mangyari ng may katawan. Pero kinilala ng ketongin na higit sa lahat, ang kalooban ni Jesus ang dapat unahin. Dapat tayo din ganun eh. Huwag yung ating sariling gusto, huwag yung ating kahilingan, huwag yung ating mithiin, yung nasa, yung desire, kundi mithiin din natin na kalooban ng Panginoon na ito'y maganap sa ating buhay, katulad ng paglapit ng ketongin, ibig, kung ibig mo po ay gumaling ako, kung ibig po ninyo ay ako'y inyong mapagagaling. So yung kalooban ni Jesus ang dapat masunod, hindi yung sarili nating ibig, at kapag ito'y inibig at ginusto rin ng ating Panginoon, makakatanggap tayo ng himala sa Kanya. Pero kinilala ng ketongin na higit sa lahat ang kalooban ni Jesus ang dapat unahin. Naging kahandaan ng ketongin ang ganitong saloobin para kamtin ang paglilinis at paghihilom. Nasa tamang lugar na nga ang kanyang puso. Kaya nga, handa ba nating tanggapin kung ano ang kalooban ni Jesus sa ating buhay? At paano naman ito makakaapekto sa ating buhay kung ang kalooban ni Jesus ang dapat na masunod sa atin? Siyempre, may isang tabi natin ang ating pangsariling kalooban sapagkat ang dapat na hinahangad natin ay ang maging kaganapan ng kalooban ni Jesus sa ating buhay. Maraming salamat at kung kayo po ay napagpala ng video ito, share niyo naman. At ang akin lamang pong palaging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.